Amen. All right, shall we all stand please? At every Wednesday ay sinisiris po natin dito ang sa Seven Churches of Asia. At marami po tayo rito matututunan mga kapatid. Last Wednesday, I think, or the other Wednesday, ay si Brother Conrad ay tinalakay niya yung church at Philadelphia. Right? So tonight, I'm going to talk to you about the church at Pergamos or Pergamum. Pergamum. Yeah, yan po yan. And this is one of the seven churches of Asia. Okay? All right. So if you have your Bibles, you can turn your Bibles now in the book of Revelation chapter 2. We'll begin reading from verse number 12 down to verse number 17. Okay, Revelation chapter 2, beginning from verse number 12. Are you with me now? Okay. All right, here's what the Bible says. And to the angel of the church in Pergamos write, this thing saith he which hath the sharp sword with two edges. Now, para lamang matuloy-tuloy natin, maunawaan natin habang binabasa natin, ang nagsasalita dito ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Sa panasabi ng Biblia, He hath the sharp sword with two edges. Okay? Do you get that? Now you go to the book of Hebrews, makikita po natin the sword, the Word of God. It's the Word of God. So it's the sharp sword with two edges dito was referring to the Word of God. Okay? So in other words, yan ang lumalabas. So kanino lalabas yun? Sa bibig ng Panginoong Kristo. Okay? So do you understand? Nakuha niyo mga kapatid? All right. So let's keep going. 13. I know thy works, and where thou dwellest, and where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast there them, or thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which things I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to it of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no one knoweth, saving he that receiveth it. Okay? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na aming binasa. Pagpalain niyo po ito na magsilbi pong karagdagang kaalaman ng mga anak na magpapalakas po sa amin bilang anak po ninyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, na maging maliwanag ang lahat ng ito. Huwag niyo pong pahintulutan na meron man pong isa, dalawa o tatlo na ma-miss po nila ang mensahe na gusto niyo pong ipaabot sa kanila. Hindi ko po alam kung anong magiging impact, kung saan bahagi ng mensaheng ito magkakaroon ng impact sa bawat buhay ng individuals, Panginoon. Sapagkat naunawaan po namin na maaaring magkakaiba po sila ng impact mula sa message na ito. Subalit naniniwala po ako that this can be used tonight to change our life. So pagpalain niyo po at pangunahan niyo po ang service na ito ngayon. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God.
Now, the first part that I'm going to give you, mga kapatid, is I'm gonna give you the church at Pergamum, okay, or Pergamos. Na dito sa Bible sa Revelation ay Pergamos, but this is Pergamum actually, okay. Now listen, ito po ngayon the church. Is everybody ready now? Handa na kayo lahat? Nasa taas? Okay, nasa likod? Alright, so kaya ko, alam nyo mga kapatid, ang sabi ko nga sa inyo lagi mga kapatid, pag pumupunta tayo sa church, dapat na-i-educate tayo. At ang education ay natatanggap po yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng panibagong kaalaman. Okay? So, it's an additional knowledge mga kapatid. And the good thing about God giving us additional knowledge is He is also giving us understanding. Of course, through the man of God, through the preacher, through the pastor, na nagbibigay po sa atin ito. Alright? So, Pergamos or Pergamum. Okay? So, papalitan nyo lang yung O tsaka S, papalitan nyo lang yun ng U at tsaka M. Okay? Now, merong 7 churches na located po ngayon noong araw sa Turkey. Okay? And, first of all, si John ay kinausap ng Panginoon. You see, if you can remember John, the apostle, John, the disciple of the Lord Jesus Christ, and he is one of the apostles of the Lord Jesus Christ, was preserved. His life was preserved by the Lord Jesus Christ Himself, and he was exiled to the island of Patmos. And the island of Patmos, mga kapatid, is 38 miles from the ancient Miletus on the mainland of Turkey. Okay? So, in other words, hindi naman ganun kalayuan. Malapit lang naman. Kumbaga, i-multiply mo lamang ito sa 2 point something, so that will be like 7 point something. Okay? So, bahala na kayo maghanap ng something. Okay? But 70 something, 70 point something, okay, kilometers. Okay? So malayo pa ang Baguio, mga kapatid. 70, parang Tarlac lang to. No? So hindi ko gaano, nakalimutan ko naman yan. Lahat ko yan, inaano ko, pinaplat ko yan lahat eh. But anyway, so malapit lamang si John nung kinausap siya ng Panginoon. No? When John was exiled in the island of Patmos, then there, the Lord Jesus Christ speak to himself, and then he was assigned by God to deliver the letter of the Lord Jesus Christ to the 7 churches in Asia Minor. Okay? Nandiyan yung Ephesus, nandiyan yung binanggit natin kanina. Ngayon, Pergamos, mga kapatid. And so, 7 po yan. Alright? Now, so makikita po natin na ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagpa-deliver kay John. Imagine that, kung ikaw ay isa sa mga na-deliver back in those days, no? Halimbawa, dito sa church at Pergamos, imagine na nakita mo ng lubusan, nakita mo ng mukhaan si John, na nakakita ng mukhaan kay Kristo. Yeah. And Jesus Christ is God. Yeah. I mean, kaya ko po ito sinasabi sa inyo, mga kapatid. The reason why I'm telling you this, because to prove you the reality of God. You see, hindi sapagkat hindi mo nakikita ang Diyos, walang Diyos. Pero si John, nakita ni John. At dapat maniwala tayo na kasi kahit hindi natin nakita si Kristo, pero the fact na si Kristo ay bumaba dito sa lupa, at nakita siya ni John, at maging si John, yung kanyang mga apostles, ay naniniwala na siya ay Diyos. Therefore, talagang may Diyos. Minsan kasi, alam nyo ba na you have to convince yourself that there is a true God. Kinakailang dumating kayo sa punto ng ganon. Kasi pag hindi po kayo darating sa punto ng ganon, kapatid, lalaruin lang natin ang ating pananampalataya. Akala natin reliyon lang to. You see? Akala natin reliyon lang to. Meron akong kinakausap sa group chat. Meron kami isang group chat ng mga
yung mga bigate ng Pilipinas sa mga kasama namin, at ang isa na po doon ay yung dating isang commander ng halos may position na po siya sa komunista nung araw, pero umalis at ngayon ay napunta na sa nag-surrender, ng ibang buhay, pero meron pa rin siya mga sinasabing against kay presidente, which I hated. I really hated. No? So minsan, binangga ko na siya at nagkaroon kami ng konting argumento. Pero hindi ko naman siya binabangga sa kanyang paniwala na pagre-rebelde niya o kung ayaw niya man si presidente. Pero sinasabi ko lamang, magtiwala tayo sa Diyos. And let us make God big, not human. Tapos magko-quote siya ng mga passages ng mga galing sa mga kay Aristotle, kay Xinchu, mga Chinese. Sabi ko, they're still human. You see, hindi ka pwede truth from the mouth of a sinful man is not truth at all. Ang totoong katotohanan, listen to what the Bible says. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. You see? So kaya nga po, sinasabi ko po lagi ito sa inyo mga kapatid, kasi ang diferensya po natin, ang problema po natin kapatid, ay yung kulang tayo sa pagkakilala sa Diyos. Kaya lagi ko po itong inilalagay sa mind po ninyo. Okay? You've got to believe God. You've got to believe God. The only way that you can make a difference, if you believe what other people do not believe. You see? Why is that? Ito yun. Paniwalaan mong mabuti ang Diyos. Gusto ng tao naniniwala siya sa Diyos, pero ipapantay niya pa rin yung paniwala niya sa tao. No. God must be big. Dapat mas malaki ang Diyos kaysa tao, mga kapatid. Alright, let's go back to the Bible. So here is the Lord Jesus Christ. He wrote a letter to the 7 churches, and He preserved John to deliver the letter to the 7 churches. Okay? So nandito na po, mga kapatid, yung one of the churches here, the 7 churches here, is the church of Pergamum. Okay? Now, tinitignan ko kung bakit doon nilagay. God has a purpose. Jesus Christ has a purpose. Bakit nilagay si John doon sa Patmos? Yung pala, maaaring hindi pa alam ni John na magdi-deliver siya ng letter doon sa 7 churches. But listen, ang sabi ng Biblia rito ba, sa binasa natin, verse number 12, unto the angel of the church in Pergamos, write, this thing saith he which hath the sharp sword with 2 edges. All right? So, he's got the word of God. You see, it is the Lord Jesus Christ speaking to the 7 churches. That is His words. That is His letter, not the letter of the Apostle John. Hindi po ito sulat ni John, kundi sulat po ng Panginoong Jesucristo para sa mga churches. Do you understand? And the Bible says, siya ang nakatayo doon sa 7 candlesticks. Siya ang nandoon sa isa. The 7 candlesticks stands for the 7 churches. Okay? And then the Lord Jesus Christ, siya yung nasa gitna, siyang nakakakita ng lahat ng nangyayari. So kaya siya rin ang sumulat at siya ang nagpadala kay John para doon sa mga churches na yon. Now, notice a little, it is His word. So tandaan niyo mga kapatid, it is His word. By the way, let's cut for a while. Okay? Kasi mahalaga rin, maunawaan po natin ito. Now, ang marami kasi nagtuturo, kaya kinat ko muna saglit, kasi marami nagtuturo na ito ay hindi ho talagang literal na church. Mga kapatid, literal na church po ito. Ito po'y nag-exist during the time of John. Okay? Ito po'y nag-exist. Kaya nakikita po ito mismo ng Panginoong Jesucristo. Alright? Now, so, what I want you to put in your mind, mga kapatid, na hindi po ito sasabihin lang ngayon, church age na ngayon, kaya ito na yung halimbawa natin. Kaya ang akala nila sa church at yung church, 7 churches, mga kapatid, ay may mga pangyayari rito na katulad dyan sa chapter 2 in verse number 10 na parang yung 10 days tribulation ay mangyayari pa lang. Nangyayari na po ito sa church noong araw. Listen, ang persecution at tribulation sa church, mga kapatid, ay hindi po strange. Noong araw pa man ay nangyayari na po ito.
Okay? Mamaya madadaanan po natin yan. Let's go back to the Bible now. Maliwanag po. So literal po na church ito, located sa literal na lugar na ngayon ay Turkey na po. Did you get that? Alright. So yung island of Patmos, just imagine kapatid, gaano kalayo lang yun? More than 70 kilometers. Or 76 kilometers, point something. Mula sa kinaruruunan po mga kapatid ng Pergamum. So, just imagine, kasi ang Pergamum, by the way, back in those days, is the center of Turkey. Back in those days. Okay? Yan po yung sentro mga kapatid. Kaya nga po, sapagkat sentro po yan, ay yan, maraming mga Caesar noong araw. But sa panahon na yun, mga kapatid, ang nangunguna sa kanila ay si Augustus Caesar. Okay? Siya ang Roman Emperor noong araw. Kaya nga po, ang Roman Emperor ay nakaisip siya na magtayo siya ng kanyang sentro sa Pergamum, mga kapatid. So, back in those days, ang ginawa niya, mga kapatid, doon sa Pergamum, ginawa niya po ito, gumawa po siya doon, or yung Pergamum, ay naging center of Roman Emperor worship. Okay? Now, so, balikan po natin, ang sabi po ng Biblia, I know thy works. So, verse number 13, okay? Ang nagsasalita, ipinapahayag lamang ng Panginoon that this letter is my words. Okay? This is my word. This is not the word of anyone. So, itong nakalagay dito, lahat ng sulat na ito, akin yan. Ako ang nagsabi niyan. Pinapahayag niya sa verse number 12. Now, in verse number 13, ipinapakita niya, ang sabi niya, I know thy works. Okay? Now, listen. Ang sabi niya, I know thy works. And then he said, in verse number 10, even where Satan, I know thy works, where thou dwellest. Okay? Where thou dwellest. Alam ko ang ginagawa ninyo. Alam ko ang trabaho ninyo. Alam ko ang ginagawa ninyo. Pero obviously, mga kapatid, itong letter na ito, itong commendation na ito ng Panginoon, ay ibinigay nila noong dati pang kalasada, patungkol pa o referring sa kanilang dating kalagayan. Not to their present condition. See that? So, makikita po natin yan. Ibig sabihin, alam ng Panginoon kung nasaan sila. Alam ng Panginoon kung saan located yung simbahan. So, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, the church was located where Augustus Caesar built and established his emperor worship. Okay? Roman emperor worship. Mabigat. So, ibig sabihin ito mga kapatid, nandun yung power. Kung ano, back in those days, na kung ano mang gustuhin ng emperor, yun ho ang mangyayari. Okay? Are you following me? Alright. Learn something dito sa mga bagay nito mga kapatid. Then another one, hindi lamang po yan, this place mga kapatid, sapagkat ito nga yung capital ng Turkey noong araw. Ito yung capital ng 7 churches, among 7 churches mga kapatid. Ito yung pinakang sentro talaga, yung Pergamum. Kaya doon siya nagtayo. And then, doon din po, ito rin yung center ng tinatawag ng healing God. There is a healing known as the healing God in Pergamum na doon din po siya nagtayo ng templo. Okay? Na ang pangalan niya po ay si Asclepios. Asclepios. Okay? He is known as the healing God. And he built also his temple right in Pergamum. Okay? Pergamos. Okay? Now, ang ginawa nitong itong God na ito, healing God na ito, nagtayo siya ng templo at yung mga tao, dadayuhin po nila yung Pergamum. Okay? The people will come, if they are sick, they'll come to the temple, and the temple is filled with snakes all over the place. Now, if you are sick, you have to stay there overnight. And you will allow the snake not to hurt you,
but to pass through your body. Because they believe na pagka lumampas niya sa iyong body, then you'll be healed kinabukasan. Alright? So yun po mga kapatid, ang paniwala nila. Kaya pag meron kang sakit, mahihiga ka doon sa templo. Mahiga. Back in those days na wala hong pews ang mga templo mo, walang ganito. Okay, naglalagay lamang po sila ng mga sapin-sapin dyan. At sila mahihiga doon at padadaanan nila ang katawan nila ng mga ahas. At doon po sila naniniwala na pagkadadaanan ka ng ahas, gagaling ka. And by the way, dyan ho nagsimula mga kapatid. Yan po ay, dyan din nagsimula yung ahas, yung nasa poste na ginagamit ngayon ng medicine. Yeah. So yan din po dyan. So yan ang mga pinanghahawakan po nila. Alright? So nakikita niyo po na ang sabi ng Biblia rito, binasa po natin, I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is. Or, another one, makikita niyo sa bandang huli, where Satan dwelleth. Where Satan dwelleth. So, ibig sabihin, kapag dalawang ibig sabihin ng dwelleth, mga kapatid, for good and temporary. But the fact na sabi ng Biblia sa una, sabi ng Panginoong Jesucristo mismo is Satan's seat. Ibig sabihin, nandoon yung trono talaga at ginawang capital yun ni Satan. And by the way, mamaya, didefine ko po sa inyo yan. Alright? Just follow me carefully. Pinapakita ko lamang po sa inyo kung saan located yung church at Pergamos. Alright? Nanawan nyo? Alright. Not only that this is the center of the Roman Emperor worship, and also the center of wrong medicine, which is Spiritism. Mga kapatid, yan ang ginagawa, Spiritism. It's not a good medicine, mga kapatid. So, yun yung mga puro lang pag-ganon sila. Wala naman talaga nilalapat na gamot, mga kapatid. Okay? And also the center of worldly philosophy. Okay? Worldly philosophy. All right? Now, in other words, grabe po ito. Meron ditong, I just forget the name, but I think Gan, mga ganon. Isang anak ng architect, and then nagtayo po siya doon ng library, na yung library po doon, back in those days, they had 200,000 volumes of books. Imagine kung gaano karami yan, mga kapatid. Napakarami. Alright? Kaya center po yan ng philosophy. So just imagine the kind of people that are present in that area. And that is where the church, the Baptist Church in Pergamos is located or was located. See, nakikita nyo kung gaano kabigat, mga kapatid? Center of emperor's worship, center of healing God, center of philosophy. So, halos nandoon na talaga lahat. Para hindi maano ang tao, makuha ang tao. So, the Bible says in verse number 13, this is the place where the church is located. Now, so in spite of that, God or the Lord Jesus Christ gave His commendation to the church. Ibinigay niya, kinumend niya pa rin yung church. May ipinakita pa rin siya na ang church ay merong mabuting ginawa. Now, inuulit ko po, kapatid, this is obvious, di ba? Obviously, this is not their present condition. But God knows what happened to the church. God knows what they had there before. Di ba? Alam ng Panginoon kung anong meron sila dati. Alam ng Panginoon kung anong klaseng revival meron sila doon sa church na yun dati. Alam ng Panginoon kung anong klaseng movement meron sila. Anong klaseng gawain meron sila. Kaya sabi ng Panginoon, I know thy works. I know thy works. I know what happened there. I know what's happening there. And I know what happened there. You see? And I know also where you're going. Listen, Jesus Christ is an omnipotent, omniscient, all-knowing God. Alam niya kung saan papunta. Kaya nga may sinabi niya,
let's take a look first to the commendation. Ano po sabi doon? Sa verse number 13, I know thy works, even where thou dwellest, even where Satan sit, is. And thou what? Holdest fast my what? My name, and has not denied my faith, even in those days where Antipas was my faithful martyr, who was slain among you. So sabi ng Panginoon, kilala ko kayo, alam ko kung paano kayo naging faithful, paano nyo pinanghawakan ang aking salita, kung paano nyo pinanghawakan at paano kayo nanindigan sa aking pangalan. Okay? Na tandaan po natin na ang sino mang nagsasabing sila'y Christian noong araw ay hindi po madali. Ngayon, halos lahat na gusto magpakilalang Kristiyano, pero noong araw, napakahirap magpakilala bilang isang Kristiyano. You see? Bakit? Look at the persecution. You see? God knows them when they were in persecution. Why is that? Because the Lord Jesus Christ spoke about His martyr. You understand that? Sapagkat si Antipas, kapatid, because Antipas died for the Lord Jesus Christ. Look at the very possessive words of the Lord Jesus Christ. My what? My what? Faithful martyr. In other words, brethren, God knows who is faithful to Him. You see, madali lamang magsabi. Alam niyo, minsan maraming mga tao nagsasabi, tapat ako sa Panginoon. O hayaan mo ang Panginoon magsalita kung tapat ka talaga. Baka yung katapatan mo ayon sa level mo. May mga naniniwala na pag nagsisimba lamang sila, tapat na sila sa Panginoon. May naniniwala na pagka sila nagbibigay ng tithes and offering, tapat na sila sa Panginoon. Listen, ano man ang ginagawa natin sa Panginoon, it's all by the grace of God, and let God tell you if you are faithful. You see, napakaganda nitong address na ito ng Panginoon. My faithful martyr. Alright? Now, the fact that he is martyr, he was murdered. Yeah? Ibig sabihin, namatay talaga siya. Natapos. Tayo ngayon, good night. Nagdideklara na tayo ngayon na tayo tapat sa Panginoon, buhay pa tayo, baka bukas mag-slide back na tayo, mga kapatid. Di ba? Minsan katatapos pa lamang natin magsalita, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, tapat ako sa Panginoon. Pero alam mo kung karugtong noon, kaya lang, alam mo, tapos na. Katatapos mo pa lamang magsabi mo na ikay tapat sa Panginoon, wala ka na kaagad sa Panginoon. Yung ba yung tapat? Si Antipas, dineclare ng Panginoong Kristo na siya'y tapat. Tapos na, patay. Nakita niyo mga kapatid, minartyr siya. That's why, very, very, very possessive ang pagsasalita ng Panginoon. My faithful martyr. See that? Nasa Panginoon, ibigay natin sa kamay ng Panginoon at naway hayaan nating marinig sa bibig ng Panginoon na siya magsasabing, tapat ako, tapat ka sa Panginoon. You see? Minsan pa nagkakaproblema tayo mga kapatid, sabihin natin, just be faithful. Yun ang ginagamit nating word. You see? Pero hindi, nakakatakot pala yun. Alam niyo ang ibig sabihin ng faithful? Full of faith. Full of faith. Pero kung diferensya lamang, nakakapagmura na tayo, nakakapagsalita na tayo hindi maganda, umaatras na tayo, nagbabackslide na tayo, where is your faith? Akala ko ba full of faith ka, kaya faithful ka? Ngayon, hindi ka naman, wala ka namang faith na. Faith in God in times of trouble. Faith in God in times of depression. See? So my faithful martyr. So see, God sees them. God sees the church at Pergamum when they were greatly persecuted. Nung sila po ay pinipersecuted, grabe persecution na kanilang nararanasan mga kapatid. You see? So,
ang sabi ng Panginoon sa kanila, nakita ko kung gaano kayo naghirap, gaano nyo pinanghawakan ng aking salita. Inuulit ko mga kapatid, ito yung dating kalagayan nila. Kinukomment sila ng Panginoon. Alam, kumbaga sa okay, alam kong iba na ang kalagayan ninyo, pero gusto kong sabihin sa inyo yung dati nyong kalagayan. Ito yung dati nyong kalagayan. Kung paano kayo nanindigan para sa aking pangalan. At merong pang namatay sa inyo. Now, bakit ko nasasabing that was their former state, former condition? Because in verse number 14, notice what the Bible says. But I have what? Few things against thee. Few things against thee. Nagsisimula na ang Panginoon na magsalita ng alin? Ng totoong kalagayan nila. Okay? Nung sinabi ko, yung unang sinabi ng Panginoon, yan yung dati nyong kalagayan. Pero ngayon, eto na yung kalagayan ninyo. Ano yon? Because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. Pero bago ko po yan sabihin, mga kapatid, everybody look at this way, let's learn. Marami tayong matututunan dito, mga kapatid. Alright? Here's what the Bible says. Sabi niya, Jesus knew where Satan dwells. Sabi niya, the church is located where Satan set up his throne. Now, I want you to remember, kapatid, that Satan, the word Satan, is not a personal name. It is a generic name. Because the word Satan means adversary. Okay? Follow me carefully. Satan means adversary. Satan means enemy. And so the Bible says, I know where you are. I know where your church is located. I know where you gathered, where you are gathering. I know where you stood for my sake, for my name's sake. You are where the enemy set up his office. You are where the enemy set up his headquarters. Nandoon ka sa lugar na kung saan yung kalaban, enemy. So do you understand that? Now listen, here's what the Bible says. Sinasabi ng Panginoon sa kanila, you have to put this in your mind, that you are always in the territory of your enemy. You are always in the field of your enemy. And Satan is your enemy. He is not your friend. You are not surrounded by friends, but you are surrounded by enemies. Alright? Tandaan natin yan. And listen now, Satan cannot be your friend. Why? Because the very word Satan means what? Come on, talk to me if you can. Adversary, enemy. In other words, he cannot be your friend. You cannot establish friendship to Satan because he is primarily your enemy. But you listen to me. Here's what the Bible says, 2 Corinthians chapter 11, in verse number 14. Satan can disguise as your friend. Hindi siya kaibigan. Ilagay mo sa iyong isipan. Itanim mo sa iyong isipan. Hindi siya kaibigan. Siya'y kaaway. Pero hindi siya magpapahalata na siya'y kaaway, kundi magpapahalata siya na siya'y kaibigan. Titignan natin dito mga kapatid kung paano na biktima ang Pergamos. Alright? I hope you're still following me. Alright? He is. Tandaan nyo, nandyan yung headquarters ni Satan. Again, sino si Satan? Kaaway. Hindi siya kaibigan. Okay? Pero, mukhang kaibigan. Mukhang kaibigan. Kaya nga po, mga kapatid, alright, para lamang may reference kayo, mga kapatid. Let's go.
Let's go to the book of 2 Corinthians. Baka sabihin nyo, wala sa Bible yan eh. Iba talaga pag nababasa eh. 2 Corinthians chapter 11. Okay, are you with me na? All right. Here's what the Bible says. Verse number 14. No and no marvel. For Satan himself is what? Transformed into an what? Angel of light. What is an angel of light? Good. Friend. Not an enemy. So ipinapakita rito ni Paul na si Satan, pwede siyang mag-transform in the likeness of a friend. In other words, in the likeness of your best friend. Yan si Satan. Si Satan lagi mong sasabihin na siya'y kaaway, siya'y kaaway. Pero pag nagpakita sa iyo, siya'y kaibigan. Pero tatandaan mo, hindi po pwede siyang maging kaibigan. Kasi nga kaaway, ang nagdedeklara niyan ay ang Diyos, hindi siya. Si Satan ang nagpapakilala siya na siya'y kaibigan. Ang Diyos ipinapakilala si Satan na kaaway. Ngayon, kanino ka maniniwala? When Satan introduces himself, he will introduce yourself as your friend. But when God introduces Satan to you, God will introduce Satan to you as an enemy, not a friend. Now, mag-sink in yan, mga kapatid, sa isip natin. He cannot be your friend. He cannot. Mukha lang. Mukha lang, mga kapatid. Okay? Now, I hope nasusundan niyo ito, mga kapatid. And then, let's go back now to the book of Revelation. All right? Notice here. Sabi niya, para lamang maunawaan na natin. Okay? So, makita niya. Now, by the way, before I forget, all right? Ang totoo, eto na. Satan is an enemy, but the personal name of Satan is the devil. And the word devil means deceiver. That's why he will deceive you that he is your friend. Satan is an enemy, but he will not come to you as an enemy. He will come to you as a devil, as a deceiver, because he wants you to deceive that he is your friend. Kapatid, palagi ko kahit na grade nursery, may intindihan to eh. So, makikita nyo, hindi siya magpapakitang kaaway, magpapakilalang kaaway, kaya lalapit na siya bilang devil para lamang paniwalain tayo na siya kaibigan. Alright? Maliwanag na ho, mga kapatid. Okay? He cannot be your friend, but he will act like your friend. Did you get that? Because he is a deceiver nga. Kulit naman eh. Okay? Now here's the thing. May papakita ko sa inyo mga kapatid dito, may ebidensya. Okay? In verse number 14, but I have a few things against thee, because thou wast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught what? Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. All right? I think narinig niyo na po sa akin sa maraming mga messages about Balaam. Let me tell you something, okay? Tignan niyo kung paano pumasok ang diablo rito, ha? Enemy and a deceiver. Yun ang mahirap to na eh. Paniniwalain ka na hindi mo siya kaaway. In fact, may mga churches ngayon, may mga pastors ngayon nagtuturo na si Satan ay kapamilya natin. Naalala niyo yung isang sikat na preacher ng Catholic sa TV nung araw, Bo Sanchez, yeah. Ano sabi niya?
kapatid natin si Satanas. Ay, siya lang sana. Wag na. Hindi po pwede ritong sana all. Siya lang sana. Hindi sana all. Alright? Now, hindi po pwede mga kapatid. Now, here's the thing. Tignan mo. Bakit? At sabi niya, sabi ng Panginoon, meron lang akong against sa inyo. Pagkatapos ipakita ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, alam ko naman yung dati yung kalagayan. I know who you are. I know back in those days when you stood in the dark for my sake, for my name's sake. I know it. Alam ko yung panahon na yon. Okay? Sayang kung tinutulugan nyo itong lesson na ito, kapatid. O minsaheng ito. Alright? Alam ko yan. Pero sabi niya, meron lamang akong against sa inyo. Ano yon? Sapagkat dyan ay merong nag-hold dyan ng doctrine ni Balaam. Now, you can find the Bible, especially in the book of Jude, the book of John. You remember the error of Balaam or the way of Balaam? Mga ganon. Now, the Bible is not talking about the error of Balaam because the error of Balaam is that in Numbers 22, okay, when you get home, okay, assignment. Pag umuwi na kayo, when you get home, read the book of Numbers, first Numbers, the book of Numbers, chapter 22 to chapter 25. All right? It tells about the way or the error and the way of Balaam and the doctrine of Balaam. Now, listen carefully. Ito yon. The error of Balaam is this. Balaam is a prophet of God. Okay? Can you remember? Okay. Now, si Balaam, bilang prophet ng Diyos, nagpapabayad siya sa paglilingkod niya sa Panginoon. That's the error of Balaam and the error of some of you. Na gusto nyo, pagka may ginawa kayo sa Panginoon, kikilalanin kayo. Yun ang bayad. Dapat mamimension ang pangalan. Pag hindi na-mention ang pangalan, parang busangot na akala mo na ipit ng elevator ang mukha. Alright. Now, here's the thing. So si Balaam ay, back in those days, kapatid, siya, chapter 22, the book of Numbers, hanggang chapter 25. Okay? Now, si Balaam ay propeta ng Diyos na nagpapabayad sa kanyang ginagawa. Kasi back in those days, mga kapatid, God gave power to the prophets, to His own prophets, okay, to bless the people and to curse the people. Okay? So, nung araw, ginagawa po yan ng mga prophets. Okay? Now, eto ngayong si Balak, nabalitaan niya ngayon na yung children of Israel, papunta na sa lugar niya. At napakarami na. At alam nila na ito'y talagang napaka-powerful, maraming nagagapi. So kinabahan ngayon itong si King Balak. Kaya nagbalak po siya ng masama. Alright? Nung nagbalak siya ng masama, tinawag niya ngayon si Balaam. Pinatawag niya ngayon. Ang sabi niya, delikado ang aking bansa, delikado tong lugar ko, matatalo ako ng mga yan. Kaya habang malayo pa sila, i-curse mo na sila. So you understand? At pinangakuan siya ng silver, bahay, kayamanan, mga kapatid, ibibigay kay Balaam. You see? So nagpapabayad, bagamat propeta siya ng Diyos, nagpapabayad siya. Alright? That is the error and the way of Balaam. Okay? Listen, sa atin hindi, wala ho tayo, hindi tayo naniniwala sa bayad. Love gift lang. Alright? So I hope you're following me. Alright? So ang ginawa ngayon, nagpadala po ngayon ito si Balaam. Ang problema, the more na kine-curse niya ngayon, yung Israelites, the more na pinagpapala. See, remember? The more na pinagpapala. Ang sabi ngayon ni Balaam, ay hindi ko pwedeng i-curse to. Bakit? Mga anak ng Diyos ito.
Sa Diyos ang mga taong ito. Hindi ko itong na-curse. Ang problema, nakabayad ng mga kapatid si Belak. So kaya, sabi niya, okay, magbelak ka pa ng iba. Alright? So, sige. Plano. Nagalit si Belak eh. Nagalit. Kaya ang ginawa ngayon, eto na ngayon. Tinuruan na ngayon ni Balaam si Belak na magandang Belak. So, nagbelak sila ng iba. Alright. Eto yung Belak nila na ito ang tinatawag na doctrine of Balaam. Yung una is the error of Balaam or the way of Balaam. Okay? Now, here's the thing. Sabi niya nga sa doctrine of Balaam, sabi niya kay Balak, eto magandang Balak, huwag mo na silang kaawayin. Hindi ko kaya silang i-curse kasi hanggang kini-curse ko, lalong pinagpapala sila. Kaya hindi ko pwede. Kasi sa Diyos sila, anak sila ng Diyos. Hindi po pwede silang i-curse. Okay? Diyos ang may hawak sa kanila. Pero, ganito na lang gawin mo, Balak. Make friendship with them. Kaibiganin mo sila. At pagkatapos mo silang makaibigan, hanapin mo ang magagandang babae sa inyo. Tapos, yun lagi ang palalakarin nyo araw-araw para makita ng mga lalaki nila at masipat nila at magustuhan nila. Therefore, magkakasala sila ng fornication at mamahalin nila yon at magkakaroon ng intermarriage, which God hates. Magkakaroon ngayon ng tinatawag na mixed marriage. At kapag may mixed marriage na, doon nyo na madaling dalhin ang Diyos-Diyosan ninyo. Ganda ng plano, no? May wisdom talaga siya ng Diyos na ginamit niya sa kalukuhan eh. Sabi niya, pag nakuha, you remember si Jezebel, mga kapatid? Sino ang asawa ni Jezebel? Ahab. Yeah. So, sinong tatay ni Jezebel? Hindi po ba pagan? Kaya ang unang-una, kapatid, na plano ni Jezebel, na pagka siya'y pinakasalan ni Ahab, ang unang-unang gagawin niya, tanggalin yung mga Diyos, tanggalin yung Diyos ni Ahab at palitan ng kanyang Diyos-Diyosan. That is always the case when you allow the woman to take charge or to be in charge. Okay? Now listen now. So, ano nangyari ngayon? Ganyan. And then the Bible says here, mga kapatid, pinagsama na sila ng Diyos at naglabo-labo na, nakakuha na sila, mga kapatid, ng mga partners mula sa ibang tribo, mula sa mga pagano, hanggang sa sila ngayon ay magkasala na. See that? So, that is the doctrine of Balaam. Nakita niyo, mga kapatid? Mixed marriage. Pastor Hillary is speaking. Your pastor. I'm not your enemy, I'm your pastor. Okay? Ang problema, nagbabaka sakali ang ibang mga Kristiyano sa mixed marriage. Later on, magsisisi tayo. After 5 years, magdedeklara ka na, Pastor, paano kaya kami maghihiwalay? Pagkatapos yung magsama ng konting panahon at medyo nagkakilala na kayo sa isa at hindi nyo na kaya, sapagkat iba ang prinsipyo na pangasawa ninyo, saka na kayo ngayon aangal. Listen now, yung klaseng katuruan na mag-aasawa ka, na nanggaling sa, alam mo, makipag-asawa ka sa hindi mo naman kapanampalataya, galing ho yan kay Balaam. Katuruan po yan ni Balaam. That's the doctrine of Balaam. And here's another one. Sabi ng Biblia. Also, sabi ng Biblia, sa verse number 15, so was thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans.
Nicolaitans. Nicolaitans. Okay? Ano naman yung Nicolaitans, mga kapatid? Pagkakaroon, mga kapatid, ng pagkakaiba ng clergy at saka ng laity. In other words, controlling the common people. Manipulation. Tayo rito, mga kapatid, naniniwala po tayo sa tinatawag na soul liberty. In other words, sabi ko nga, narinig nyo na po sa akin yan, pagka merong nagkakaroon ng problema rito, matigas ang ulo, hindi mo mapapush up. Hindi mo sila pwedeng takutin na, sige, madi-discharge ka. Saan? Wala naman eh. So, paghihiwalay, mga kapatid to, paghihiwalay. You see? Now, sa atin, shepherding, mga kapatid, discipleship sa atin. You see? So, makikita nyo, na ang pinapakita ng Panginoon dito, yung kalagayan ng simbahan na nakarating na kayo doon sa kalagayan na ito. So, which the Bible says, God hates. See? So, yun yung present condition ninyo. I commended you sa dati yung condition, but you are not already, you're not anymore in that condition. You are now in this condition. Ano yun? May nag-hold na kayo. You allow the doctrine of Balaam to overpower, to overcome your people. Okay? The Nicolaitans to overcome your people. You see? So what is the advice? Look at the advice, mga kapatid. Ano ang advice? Verse number 16. One word. Repent. You see? Now, kasi grabe na ho ito, mga kapatid eh. Hindi mo na makikita ang pangalan ng Panginoon because the doctrine of Balaam is tied up with the doctrine of the Nicolaitans. Magkarugtong, mga kapatid. You see? So, the doctrine of Balaam is a compromising doctrine. Nag-compromise sila sa world. You see? Tinanggap nila yung katuruan ng mundo na pagsamasamahin, okay lang pagsamasamahin. Kapatid, hindi pwedeng pagsamahin ang Panginoong Jesucristo tsaka ang mundo. Hindi pwedeng pagsamahin yung system ng kingdom of the Lord at saka ang kingdom of the world. Hindi po pwedeng pagsamahin, mga kapatid. You've got to learn that. You've got to put that in your mind na hindi ka pwede bilang isang Kristiyano, hindi po tayo pwedeng mamuhay na kalahati mundo, kalahati sa Panginoon. Listen, kinakailang makita natin talaga ang pagkakaiba. So, makikita nyo, kaya ang Panginoon nagagalit po rito sapagkat nandun sila sa compromising situation which is the mixing of the world and Christ na hindi po dapat kailangan, mga kapatid. So, the challenge here, mga kapatid, the challenge is to repent. Just one word. Pero nakakatakot yung kasunod. Ano sabi ng Panginoon? Repent. What is the next two words? Or else. Yan ang malupit. In other words, if you will not repent, something's gonna happen. So you have no option. The Lord Jesus Christ did not gave them an option. Wala nang option. Ang tanging magagawa mo lamang is to repent. What is that? Go back to where you were. Go back to where I commended you. Stand once again in my name. Kaya malutong ang dating ng Panginoon eh. Kaya matindi yung dating niya. Sabi niya, two-edged sword. See, yung word niya, matalas. Talagang pwede maghati. You have to make a decision. So, the Lord Jesus Christ was saying, make up your mind and make a decision. Or else, no other option. Repent or else I will come and do something. But look, if you will repent, what are you going to get? You'll get manna. What is manna? Food from above.
Magpapatuloy ang salita ng Diyos na ibibigay sa atin. See? That is food from above. That's food directly from the Lord Jesus Christ. You see? In other words, you'll receive provision. Huwag kang matatakot mga kapatid, manindigan bilang isang Kristiyano sa gitna ng makasalanang mundong ito. Bakit? Nandiyan ang Panginoon, siya ang magbibigay sa inyo ng salita niya para masustain ang ating katapatan, ang ating pamumuhay sa ibabaw ng lupang ito. Ano ikakatakot natin? The Lord will continually guide us. That's the best of all. If we have the hands of God. I've been telling you about this. As long as God is visible, then blessings are what? Are available. As long as God is visible. You see? So there's no option. The challenge is repent or else. There's no option. See? And then the Bible says, not only the manna, not only that you will receive manna, but you will receive also what? Ano nakalagay po dyan mga kapatid? The white stone. Now, if you know the story of the white stone, mga kapatid, back in the ancient time, the white stone, yan yung binibigay mga kapatid sa korte, halimbawa ng isang justice, ng isang hukom. Kapag ka ikaw ay binigyan ng white stone at hindi black stone, ibig sabihin, you are not guilty. You're free. Okay? Now, yan po ang ibig sabihin niyan. So, yan ho ay ginagawa noong araw ng mga hukom. Okay, pagkatapos basahin yung hatol, pagkatapos ng paghahatol, pagkatapos ng pagbabasa, bibigyan ka ng white stone. At sa white stone na yan, nakalagay ang pangalan mo. Now, kahit na ano ang mangyari, maglakad ka dyan, dala-dala mo yung white stone na nandoon yung pangalan mo. Yung mga tao, hindi man sila maniwala kasi nakita kanila na ikaw ay nagkasala, na ikaw ay hindi maganda, na ikaw ay may ginawang hindi maganda, na ikaw, basta't kapatid, dala-dala mo yun, wala kang problema. So anong magagawa mo? Bakit may white stone ako, nandito ang pangalan ko? So do you understand mga kapatid, na ganun ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon? Nandoon yung white stone, nandoon yung pangalan natin sa white stone. Na sana guilty tayo. Pero pag binigyan ka ng white stone, you're free. And you're not guilty. Though you are guilty, now you're free. So you understand that? And then the Bible says, listen, not only repent, but you ought to listen. Here's what the Bible says. Verse number 17. He that hath an ear, let him hear. Repent and listen. Repent and listen. Pagkatapos mong magbumalik doon sa pinanggalingan mo, yung dati mong condition, all right, listen to what God wants you to do. Listen to what God is going to do in your life. Listen to God's instruction. Nakita niyo mga kapatid, lahat po dito ay meron tayong magandang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Anumang kalagayan natin ngayon, anumang hindi ka panipaniwalang kalagayan natin ngayon mga kapatid, pero pagka tayo nakikinig sa gabay ng Panginoon, something's gonna happen. See, this is great. I mean, pinapakita sa atin ng Panginoon ito. Alam ng Panginoon yung condition natin. Alam ng Panginoon, bawat isa sa atin dito, this is the application sa buhay natin ngayon. Alam ng Panginoon kung nasaan ka ngayon. God knows where you are. Maybe you're working in your office, and in your office is, again, where Satan's seat is. Where Satan established his dominion. Where Satan established his own headquarters.
Nandoon ka sa lugar na yun, mga kapatid, mahirap gumalaw, lahat ng hindi, yung iba sa inyo, hindi na makapagbitbit ng Bible kasi papasok ka pa lang ng Bible, kakantsawan ka na. At least kinakantsawan ka lang, hindi pa pinagbabawal. Pwede ka pang manalangin. You see? Pwede ka pang mag-share. Anong pakialam mo kung hindi kayo maniniwala? Basta't mag-share ako. Nung araw, ganun ako mga kapatid. Kakatok ako sa bahay. Pagkatok ko sa bahay, tao po, bigay ko ng tracts. Okay, sabi ko sa kanya, ako po si Pastor Hill. Gusto ko pong mamigay sa inyo. Galing po ako sa Christian Bible Baptist Church. Namimigay ako ng libre mabasahin po sa inyo. And at the same time, nais ko rin pong ibahagi sa inyo. For less than 5 minutes ang ibibigay ko sa inyo. Pwede po ba? Pwede. Yung iba naman sabi, ay hindi, busy ako. Walang problema. Sa inyo na po yung tracts. Basta't alam ng Diyos na dumaan ako rito at may dumaang pastor dito. Nag-iwan ako ng tatak ng Diyos dito. Ngayon, bahala ka na kung hindi mo papansinin yan. Maring isang araw, hindi mo binasa yan ngayon. Isang araw, pag nagkaroon ka ng problema, maalala nila yun, ipapaalala sa iyo ng Banal na Espiritu, papaalala sa iyo ng Diyos, at sabihin ng Diyos, oops, ang solusyon, alalahanin mo, may nagbigay sa iyo ng papel, basahin mo. At pag binasa niya, may address doon, maya makikita nila, oy, oo nga pala, may address nga pala. Tatawagan ko nga to. Ayun. O kaya naman, hihintayin ka uli pagbalik mo. See? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, yung mga nagre-resist ngayon, ayaw nilang makinig, ayaw nilang magpa-share, balikan niyo uli yan. Bakit? Hindi para parehas ang araw ng tao. See? You've got to go back to where you were. Karamihan sa atin dito mga kapatid, nakaranas na tayo ng miracle ng Diyos. Nakaranas na tayo ng na may ginawa ang Diyos sa buhay natin. Pero ang problema, nakakalimutan na natin. At napapatungan na tayo ngayon ng iba't ibang klaseng pressure, iba't ibang klaseng temptation, iba't ibang klaseng leisure, kung hindi man pressure. So anong dapat natin gawin? Balikan natin yung dati nating condition. Balikan natin yung araw-araw na hindi pwedeng lilipas sa wala tayong soul winning. Balikan natin yung desire natin nung araw na ginagawa natin na hindi po pwedeng mangyari na lilipas ang linggo na wala akong bisita. Hindi po pwedeng dadaan ang asher na wala akong iuhulog na offering. Hindi po pwede na pagkabigyan ako ng blessing ng Panginoon, hindi ako magbibigay ng tithes. Remember, God knows where you are. I know thy works, and I know where thou sittest, where thou dwellest. You're dwelling where Satan, your enemy, established his own headquarters. Imagine kung nasaan yung Pergamos church at Pergamos, mga kapatid. Nasaan? Right at the center of Pergamum, where the center of emperor worship is. What else? The center of what? Idol worship. Healing God. Doon siya nag-establish. Where? Another one. Center of philosophy. See? Yung mga tao magkukunwaring marurunong sila. Pero ang totoo nun, wala silang alam sa Diyos. Listen, let's learn something from here. Kapatid, yung nangyayari sa atin ngayon, ipinapakita ko lamang, yan ang dahilan kung bakit pinag-aaralan natin ito. This is one of the 7 churches of Asia, New Testament church, just like our church, you see, na ang persecution, imagine si Antipas, kapatid, martyr ng Diyos, kinilala ng Diyos, my faithful martyr. Kilala ng Diyos kung sino tumatayo sa Kanya. Kilala ng Diyos kung sino ang faithful talaga sa Kanya. Alam ng Diyos. Hindi na natin kinakailangan sabihin natin, faithful naman ako sa Panginoon. Bakit nangyayari ang mga bagay nito sa buhay ko? Stop it. You better shut your mouth. Let God be God. Hayaan mo ang Panginoon na mag-declare kung sino ka. Katapos mo pala ang pagsabi ng faithful, wala ka na kaagad. Backslide ka na kaagad. So you understand that? Now listen, let's go back to where we were.
and do the things of God. Listen, there is no option. The only option is to go back to the former condition. Not from present condition to the former condition. Go back to it. Wala na. Or else. Wala na. In other words, wala na. What is the option? Or else. Wala na. There's nothing else. Unless you go back, hindi mo mararanasan yung blessing. Hindi mo mararanasan yung manna. Hindi mo mararanasan yung white stone. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang salita niyong nahayag ngayon. Patuloy kayong manguna at patuloy niyo pong ipakita sa buhay po namin ang dati po naming kalagayan. Yeah, sometimes dahil lang sa change ng time, change ng situations, marami na po nakakalimutan namin yung dati po naming ginawa at dating ginawa niyo sa buhay po namin at dating paggamit niyo po sa amin. O Diyos, nakikiusap po ako sa inyo na alalahanin po namin, ipalala niyo po sa amin ang dati po naming ginagawa. Ang dating kasiyahan po namin. Salamat sa pagkakataong ito. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's step out of our seats and come forward. Kneel down, talk to God. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na nahayag po sa amin. Nawa po'y mula po rito, makita po namin ang napakalaking example, Panginoon. Mga bagay na dapat po namin iwasan, mga bagay na hindi po dapat namin pahintulutan. Help us always to keep it in our minds that Satan is not our friend. He is our enemy. And that the devil is a deceiver. And we cannot compromise, oh God. We will never allow in our church the sin of compromise. Thank you, oh God. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo ngayon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Did you learn